So ayun po nandito na naman tayo para i-share yung mga natutunan natin sa journey namin ng asawa ko sa pagkuha ng bagong sasakyan. So sa mga hindi pa nakakaalam, bumili kami ni Mrs. ng Montero GLS. At bakit nga ba Montero GLS yung napili namin despite na merong Toyota Fortuner? So ngayon, i-discuss natin kung ano yung mga talagang sobrang hindi namin nagustuhan sa Toyota Fortuner 2026. So sisimulan natin dun sa pinaka hindi ko talaga nagustuhan personally. Sinabi ko rin yun sa asawa ko at talagang hindi niya rin nagustuhan. Yun ay itong aircon vent ng Toyota Fortuner. Grabe. Naaalala ko dyan yung lumang washing machine namin. What? hindi naman hindi naman sa pambaba siya at pasintabi na rin dun sa mga merong Toyota Fortuner G. Doon lang tayo sa price range ng Montero GLS namin ha. So, ang katapat ng Montero GLS ay Fortuner G. Okay? So yun, ito kasing aircon control ng Toyota Fortuner G, para talaga siyang switch ng washing machine, yung makalumang washing machine, Well, mas maganda pa nga sana kung linya-linya na lang yung nilagay nila, hindi na nila nilagyan ng settings or whatever, or sana bilog na lang katulad nung sa Toyota Vios, So yun, move on tayo. Susunod, pinakaayaw natin is itong instrument cluster niya, Bakit kasi kulay blue pagka halimbawa naka-off yung ilaw, Kitang-kita kasi yan kapag ka umaga. So nakaka-distract siya. Yan kasi yung parang pinakamukha ng sasakyan para sa iyo bilang user kung may plano kang bumili. At makikita mo yung kulay blue na yan sa tuwing sasakay ka sa sasakyan mo. So, hindi mo yan maiiwasan na hindi makita. Unlike halimbawa, yung third row mo, kung hindi man ganun kaganda yung third row, makalat, possible na hindi mo yan masilip pagka gagamitin mo yung sasakyan mo. Pero ang instrument cluster at infotainment screen, lagi mo yan makikita. So yun, bakit kulay blue pagka nakapatay? Hindi katulad dun sa Montero, tingnan niyo, ganyan itsura. Diba? Okay na okay yung itsura, diba? Kulay itim. So pag umaga, makikita mo, umiilaw yung maliit niya na LCD. Then, pagka pinaandar nyo naman yung ilaw, tuwing gabi, sa totoo lang, mukha siyang isang buo na LCD tuwing gabi. At tatry kong maghanap ng picture, lalagay ko dito. Ting! Actually, meron akong picture nung amin. Yan. Ang susunod is, ayun na, pag punong-puno talaga yung interior niya ng polyurethane, makikita ninyo ito nasa gilid ng infotainment screen, polyurethane din yan. Yan. Tapos yung steering wheel niya, polyurethane. Again, yung nasa harap ng sasakyan bilang driver, bilang buyer, katulad mo kung may plano kang bumili, yan yung palagi mo talagang makikita. As in, maliban kung may driver ka, Well, punta naman tayo sa second row. Speaking of driver, kung meron kang driver at nakaupo ka sa second row, wala siyang grab handle. Para sa akin, dapat standard yon kapag merong mga PPV, Pick up platform vehicle. Pag naka-PPV ka, dapat standard yon kasi mataas yung sasakyan mo. Lalo na kung may sasakay na may edad na or mga bata or mga hirap kumilos, magagamit talaga yung grab handle. Kailangan na kailangan talaga yon, So yon, wala siyang grab handle. Napakalaking factor nun para sa akin, para sa akin. Ang isusunod natin is, since nasa second row tayo, pumunta agad tayo sa third row, Yung third row niya ay ching. What? Nakikita nyo? Okay? Kasi yung upuan niya, tinutupi pa rin paharap tapos pa-side. Na napaka talagang sobrang downside talaga ng Fortuner, Kahit na sabihin mong hindi mo pupunuin yung cargo space ng third row pag walang uupo, pangit siya tignan para sa akin. Pangit siya tignan. At para sa lahat, sobrang dami ko nang napanood na video about Fortuner.
Sobrang dami ko nang napanood na video about dito at lahat sila hindi pa rin nila nagustuhan yung third row ng Fortuner. So yon, sobrang luma na. Kung sinasabi ng iba na luma na yung style ng Montero, mas luma sa tingin ko yung style ng Fortuner. Kasi meron yung kuya ko na Fortuner 2009 yun nabili, ganito na yon hanggang ngayon. Di pa rin nila napapalitan. Ang susunod is ito. Punta ulit tayo sa harapan. Sa nakikita nyo dito sa video, yung pintuan ng Fortuner G ay fabric armrest. Gets nyo? Kung ito yung pintuan, pag nagda-drive kayo, yung nandito na side, kung nasaan yung bukasan ng pinto, fabric. Di ko ganong gusto yung fabric talaga. Sa totoo lang. Gawa ng, sipin mo ha, ikaw, pawis ka, naiinitan ka, nailibag ka dito, galing ka ng workout, naipatong mo dyan. Throughout the time, yung bacteria at dumi is magi-stay doon. Kikis-kis yung balat mo, napupunas doon yung libag at magiging madumi yun throughout the time. Well, kung malinis kang tao at lagi kang bagong ligo tuwing sasakay sa sasakyan mo, paano pag pauwi? 'Di ba? Meron at meron yon at dudumi yan. Hindi mo rin naman masasabi na pagpapasok ka ng sasakyan mo, malamig na. 'Di ba? Ikaw at ikaw bilang driver, bilang buyer, ang magbubukas at magpapaandar ng sasakyan mo galing sa init papuntang papalamig. So yun, para sa akin, mas maganda na lang sana kung hard plastic material yan kaysa ginawa nilang ganyan. Kasi para malinisan mo yan, kailangan mo pang bumili ng mga vacuum na pwede sa wet, no? Well, nasa sa inyo na yun. Kung kaya nyong tiisin lahat yan, mag-Fortuner kayo. Ang next naman is, yun na, fabric seat pa siya talaga. Actually, alam nyo ba, bibigyan ko kayo ng bibigyan ko na yun ng quote-and-quote tip. Kumbaga, ang Fortuner talaga is mahal. Okay? Umabot sila sa point na magko-cost cut sila ng sobrang dami para lang mahabol nila yung presyo ng Montero GLS, Everest Trend, MUX, kung ano man yung pangalan ng MUX na yon. Tapos, Nissan Terra VE. Lahat yan, i-cost cut nila para umabot sila at may panglaban sila sa 1.8, 1.9M na presyo. Maraming sinacrifice si Toyota para maabot yung price range na yon na hindi ko nagustuhan. Sobrang dami talaga sa totoo lang. Pagtingin mo naman sa top of the line, sobrang ganda din naman talaga ng Fortuner. Lalo yung LTD, yung legendary look nila. Ting! So yun, as of now, dito na magtatapos yung video natin. Yun yung mga sa tingin kong hindi ko talaga kayang tiisin na nandoon sa loob ng Fortuner G. Kaya nga Montero yung kinuha namin. As of now kasi, ang pinaka-reliable talaga na sasakyan is Fortuner. Sa mga hindi gaanong nagre-review, ang pinaka-lagi nilang sinasabi, bakit hindi Fortuner? Bakit hindi Fortuner? At ang sagot naman ng karamihan ay matagtag. At itong buong video na to, yung sagot ko, hindi lang basta dahil matagtag yung Fortuner, marami talagang cost cut na nangyari para maabot yung price range na yon. So, willing ba akong gumastos ng mas malaki pa para makuha yung mas magandang variant? Hindi na. So, ayun, like, follow, and subscribe na lang para sa mga susunod pa nating video. Gagawa natin lahat ng na-review ko na sasakyan ng video katulad nito kung bakit hindi sila yung binili ko versus sa Montero GLS. So, yun lang. Peace!